Sa nakaraang video, pagkatapos gamitin ni Lin Tian ang bagong skill na nakuha niya, tumilapon ang Goblin King at bumagsak sa lupa ng walang galaw. Dahil sa sobrang tuwa sa bagong kakayahan, inakala ni Lin Tian na tuluyan na niyang tinalo ang kalaban. Hindi siya nag-ingat habang papalapit sa katawan ng Goblin King para suriin ito. Pero dahil sa pagiging kampante niya, bigla siyang inatake. Isang malakas na suntok mula sa dambuhalang kamao ng Goblin King ang dumiretso sa dibdib ni Lin Tian. Dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, wala siyang tsansang umiwas. Tumilapon siya palayo at sumalpok ang maliit niyang katawan sa isang bato, na parang sumabog sa lakas ng impact. Hindi pa doon nagtapos ang lahat, agad siyang sinundan ng Goblin King at muling umatake ng isang napakalakas na suntok. Sa huling sandali, bahagyang naitaas ni Lin Tian ang kanyang mga braso para ipagtanggol ang sarili, pero dahil sa tindi ng lakas ng kalaban, muling tumilapon ang kanyang katawan. Habang pilit siyang tumatayo, muling lumitaw sa harap niya ang Goblin King at sinundan pa ng isa pang suntok. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Lin Tian. Pinagsama niya ang lahat ng lakas niya at hinarang ang suntok gamit ang dalawang braso. Yumanig ang lupa sa ilalim niya sa lakas ng impact, pero sa wakas, nanatili siyang nakatayo. Alam ni Lin Tian na napakalakas talaga ng Goblin King. Pero ramdam niya ring malubha na itong sugatan, malayo na sa lakas nito nung lumaban pa ito sa mga adventurer mula sa City of Light. Nagulat din ang Goblin King na nakakaya ni Lin Tian ang mga atake niya. Sa sandaling iyon ng pagkabigla, sinamantala ni Lin Tian ang pagkakataon at agad na gumanti ng suntok. Dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, wala nang panahon ang Goblin King para umiwas. Tumama ang suntok diretso sa dibdib niya. Isang napakalakas na sigaw ng sakit at pagkadismaya ang umalangaw sa buong kagubatan. Hindi makapaniwala ang Goblin King na tinalo siya ng isang ordinaryong goblin lang. Bumagsak ang napakalaki niyang katawan sa harap ni Lin Tian, tuluyang natalo. Napalibutan ang paligid ng dugo sa bangis ng labanan. Habang nakatitig sa bumagsak na Goblin King, napabuntong hininga si Lin Tian. Wala nang pagkain dito para makabawi ka. At kung tinamaan ko yung vital points mo, patay ka na sana ngayon. Kung hindi lang siya nagtimpi, pwede na sana niyang tinapos agad ang buhay ng Goblin King. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyan ng natahimik ang paligid, lumabas mula sa kuweba si Goblin Slayer. Napahinto siya, gulat na gulat sa nakita, ang Goblin King, nakahandusay sa lupa. Doon sinabi ni Lin Tian na siya na ang baalang magdesisyon sa magiging kapalaran ng Goblin King. Nagtaka si Goblin Slayer kung bakit niya ito ginagawa. Bakit hindi niya nalang sinelyuhan ang kaluluwa ng Goblin King sa singsing para palakasin palalo ang sarili niya. Sumagot si Lin Tian na, sa totoo lang, bigo ang plano nila. Lumitaw kasi ang Sword Saints Adventurer Party at nakialam sa labanan. Isa sa kanila ay si Marshall, isang lalaking may kakayahang gumalaw sa ilalim ng lupa, isang kakayahang kayang tuklasin ang kinaroroonan nila. Kinabahan si Goblin Slayer sa narinig. Tinanong niya si Lin Tian kung ano ang plano nito ngayon. Dahan-daang inalis ni Lin Tian ang singsing mula sa daliri niya. Tinitigan niya ang nakabulagtang Goblin King. Isa siyang nilalang mula sa Great Tomb. Ang pinakamainam na gawin ngayon ay gamitin ang pagkatao nito para maghasik ng gulo sa pagitan ng Great Tomb at ng sangkatauhan, at hayaang sila na mismo ang wawasak sa City of Light. Nanlaki ang mata ni Goblin Slayer sa narinig. Para sa kanya, sobrang delikado ng plano. Dapat ay umiwas sila sa mga taga-Great Tomb. Pero tahimik na inilagay ni Lin Tian ang singsing sa kamay ng Goblin King. Para sa kanya, ito ang pinakamahusay na solusyon sa ngayon. Inutusan niya si Goblin Slayer na gamitin ang kapangyarihan niya para utusan ang Goblin King na bumalik sa Great Tomb, iulat ang mga nangyari, at ibigay ang singsing sa mga naroon bilang hudyat ng paghihiganti. Bagamat hindi sang-ayon, wala na siyang nagawa. Dahan-daang inalis ni Goblin Slayer ang kanyang gloves, huminga ng malalim, at sumunod sa utos ni Lin Tian. Gamit ang isang kutsilyo, hiniwa niya ang palad niya at pinatulo ang dugo. Inabot niya ito sa katawan ng Goblin King habang binibigkas ang isang serye ng komplikadong incantations. Ilang sandali pa, isang kakaibang berdeng liwanag ang bumalot sa katawan ng Goblin King. Tumayo itong muli kahit halatang wala na siyang sariling lakas.
At mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang malalim at kakaibang boses. Ang mapagpakumbaba na goblin na ito, ay tapat na susunod sa utos ng aking master. Ipaparating ko ang iyong mensahe. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa loob ng kuweba ng mga goblin. Sa mga oras na yun, masayang-masaya ang mga goblin habang nagdiriwang sa isang engranding silusalo, ginagawa nilang pagkain ang mga bangkay ng mga sundalo at goblin na namatay sa laban sa City of Light. Samantala, si Lin Tian ay abala sa pagsusuri ng mga gantimpalang nakuha niya mula sa labanan. Tumanggap siya ng 300 accumulation points, at bukod pa roon, na-unlock niya ang kakayahang mag-summon ng isang level 6 monster mula sa system. Sandaling nag-isip si Lin Tian kung pag-aaralan ba niya ang skill na ito. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, napagdesisyonan niyang huwag na muna. Kasi kahit isang level 6 monster ay halos kapantay lang ng lakas ng isang brutal goblin. Kahit pa magkaroon siya ng 3 ganon, hindi pa rin sigurado kung kaya nilang tapatan ang Sword Saint. Kaya imbes na iyon ang piliin, nagpatuloy siyang maghalongkat ng ibang skills sa system, mga skills na kayang palakasin pa siya. Ilan sa mga lumabas ay ang Mutation Fusion, isang skill na nagbibigay daan para gamitin ang mga parte ng katawan ng kalaban at isanib sa sarili mong katawan. Bawat parte ay nagbibigay ng dagdag na attributes, pero hindi nito namamana ang abilities ng kalaban, at nananatili pa rin ang orihinal na anyo ng bahagi. Ang susunod na skill ay Destructive Blood, isang atake na may kasamang sumpa. Kaya nitong pigilin ang paggamit ng divine abilities ng kalaban, habang pinahihina ang lahat ng attributes nila. Bukod pa roon, kapag tinamaan ng skill na ito, mas malaki ang damage na matatanggap ng target. Napagtanto ni Lin Tian na hindi ganoon kalakas ang Mutation Fusion kung mag-isa lang. Pero kapag pinagsama niya ito sa kakayahan niyang Jin Devouring, magiging napakalakas nito. Halimbawa, pwede siyang magsanib sa pakpak ng dragon at literal na lumipad na parang isang tunay na dragon. Pwede rin niyang gamitin ang mata ni Medusa para makuha ang petrification ability nito. Na-realize din niyang malaki ang potential ng Destructive Blood, isang perfect counter laban sa mga divine beings. Pero dahil wala pang available na monster para pagsaniban gamit ang Mutation Fusion, napagpasyahan ni Lin Tian na unahin muna ang Destructive Blood. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos niyang matutunan ang skill, biglang naglabas ng notification ang system. Binati siya dahil natutunan niya ang bagong ability, at ibinalik pa sa kanya ang 300 accumulation points. Nanlaki ang mata ni Lin Tian sa sobrang gulat, at hindi na niya napigilan ang tuwa. Napasigaw siya, "System, mahal na mahal kita. Kung isa kang tao, kung isa kang babae, hinding-hindi kita pababayaan." Napatigil sa ginagawa ang mga goblin sa paligid dahil sa kakaibang sigaw ni Lin Tian, lahat sila, nataranta at nagkatinginan. At dahil nakuha niya ulit ang 300 points, agad niya itong ginamit para i-exchange sa Distorted Mutation skill. Hindi may pinta ang tuwa ni Lin Tian, na solusyonan na niya ang limitasyon sa genetic evolution ng mga goblin. Ni hindi niya inakalang magiging ganito siya kaswerte. Nakita ni Gobo at Ephra ang kakaibang reaksyon niya at agad silang lumapit, halatang nag-aalala. Medyo hiyang-hiya pa si Lin Tian habang tumatawa. Wala iyon. Wala iyon. Habang patuloy nilang pinapakinabangan ang mga nakuha mula sa digmaan, nagsimula ring mag-evolve ang katawan ni Gobo. Tiningnan niya si Lin Tian ng may halong kaba at pagdadalawang isip, bago biglang nagsalita at nag-alok ng isang matapang na suhestyon. "Gusto mo bang magkaanak tayo?" Sabay ipinasilip niya ang katawan niya kay Lin Tian, halatang tinutokso siya ng harap-harapan. Sa sobrang tuwa ni Lin Tian dahil sa bagong skill na nakuha niya, maling akala ang naging epekto kay Gobo. Nagulat si Lin Tian sa tanong niya at agad siyang nakaramdam ng awkwardness. Mabilis niyang iwinagayway ang kamay bilang pagtanggi, isang kilos na agad nagpakita ng pagkadismaya sa mukha ni Gobo. Tinanggihan ni Lin Tian ang alok hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil pagod na siya mula sa paghabol sa Goblin King at pagtakas sa Sword Saint. Sa totoo lang, hindi na talaga kaya ng katawan niya ang anumang pisikal na aktibidad. Buti na lang at naputol ang tensyon nang biglang may dumating na isang maliit na goblin na takot na takot.
Humahanggos itong lumapit kay Lin Tian at nagulat ng masamang balita, si Loader ay nagwawala at nagnakaw ng 2 armas. Nena si Lin Tian sa narinig. Ano na naman ang pinaggagawa ng hanggal na yon? Agad siyang nagtungo sa lugar kung saan nakakulong si Loader, kasama sina Gobo at Efra. Pagdating nila roon, nakita nilang nakatingin si Loader sa 2 armas na nasa sahig. Ang ekspresyon niya ay walang iba kundi matinding absolute despair, dahil ang mga armas ay pagmamay-ari ng kanyang ama at nakababatang kapatid. Para kay Loader, masama ang ipinahihiwatig ng mga armas na iyon. Sinisi niya ang sarili, iniisip na ang pagiging inutil niya ang dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Dumating si Lin Tian, at ang mga yabag niya ang agad nakapukaw ng atensyon ni Loader. Pagkakita niya kay Lin Tian, gumapang siya papalapit habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Luhaan ang kanyang mukha, nanginginig ang katawan, at may konting pag-asa pa sa kanyang mga mata. Yung tatay ko, yung iba, buhay pa sila, di ba? Doon naintindihan ni Lin Tian kung bakit nagwala si Loader. Pero kahit ganoon, nanatili siyang malamig. Yung tatay mo, pinatay siya ng goblin. At ang kapatid mong babae, pinahirapan siya ng halimaw ng matagal, bago siya tuluyang namatay. At dahil sa revelasyong iyon, tuluyang nag-crack ang natitirang pag-asa ni Loader. Walang buhay ang tingin niya kay Lin Tian, parang ayaw paniwalaan ang narinig. Pero alam niyang hindi magsisinungaling si Lin Tian. At ang 2 armas na nasa harapan niya, sapat na ebidensya na iyon. Isang pilit at baliw na ngiti ang sumili sa labi ni Loader. Nang inag ang buong katawan niya, at muling bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi ko na sana kinalaban si Lin Tian. Hindi ko na sana sinuwi ang mga goblin. Hindi ko na sana inakalang matalino ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkatapos, tumingin siya kay Efra. Sana mabuhay ka pa. Sana isang araw, sagipin ka ng simbahan. Pero si Efra, tila walang narinig. Masaya siyang nakayakap sa braso ni Lin Tian, parang walang pakialam sa sinasabi ni Loader. Bigla na lang tumayo si Loader at mabilis na tumakbo. Hindi pa palapit kay Lin Tian, hindi rin para tumakas, kundi patungo mismo sa matigas na pader ng kuweba. Sa kanyang desperasyon, ibinuslo niya ang ulo niya sa bato. Bumulwak ang dugo sa sahig. At bumagsak ang kanyang katawan. Hindi pa siya patay. Mahina ngunit puno ng pighati ang kanyang mga ungol, umaalingaw sa buong kuweba. Nagulat si Lin Tian. Dahan-dahan siyang lumapit kay Loader at dinala ang isang maliit na dagger. Pinahirapan kita hanggang sa punto na pati ako nahihiya na. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin kayang palayain ka. Ngayong araw, nawalan na ang galit ko sayo. Sabay tinarak niya ang patalim diretso sa puso ni Loader. Lumipat ang eksena sa kagubatan malapit sa Great Tomb Forest. Sa oras na ito, nakabalik na ang Goblin King sa lugar, ayon sa utos ni Lin Tian. Nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking bakana ng kuweba, paulit-ulit siyang sumisigaw. Mr. Niu, nandyan ka ba? Biglang yumanig ang lupa, nag-umpisang gumalaw ang mga puno. Nabiyak ang lupa, at mula sa loob ng kuweba ay lumabas ang isang dambuhalang kamay. Ilang sandali pa, isang halimaw na kahawig ng dambuhalang toro ang lumabas. Sa sobrang laki nito, para lang langgam ang itsura ng Goblin King sa tabi niya. May bahagyang takot na gumuhit sa mukha ng Goblin King habang umuugong ang malakas na sigaw ng halimaw. Anong kailangan mo? Takot na takot ang Goblin King. Agad siyang yumuko at nagmadaling magpaliwanag. Kinuha ko lang ang para sa akin na ninakaw ng mga tao pero tinanggihan nila. At hindi lang yun, tinalo pa nila ako sa pinaka-nakakahiya na paraan. Yumuko ang dambuhalang toro at itinuon ang malanagliliyab nitong mata kay Goblin King, para bang inihimok siyang magpaliwanag pa. Doon inilabas ng Goblin King ang isang singsing. Ito ay isang mahiwagang artifact na ginawa ng isang kauri nyo. Iniaalay ko ito bilang regalo. Isipin mo na lang itong isang lumang yaman na sayo talaga dapat mapunta. Kinuha ng dambuhalang toro ang singsing at maingat itong tiningnan. Sandaling nagduda ang kanyang mga mata. Ramdam niya na napakahalaga ng singsing na ito. Pero isang tanong ang bumalot sa isipan ng halimaw, ano ang kapalit ng ganitong klaseng kayamanan? Hindi nag-aksaya ng oras ang Goblin King at mahinahong binigkas ang 2 salita. Paghihiganti.
Napatahimik ang Toro sa narinig. Muling tumitig ang nakakakilabot niyang pulang mata kay Goblin King, habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dambuhalang battle axe. Kinilabutan ang Goblin King sa tanawing iyon. Naniniwala siyang hindi sapat ang singsing para mapapayag ang halimaw sa ganitong klaseng pabor. Mabagal na nagsalita ang Toro. Nauunawaan mo ba talaga ang hinihingi mo? May kasunduan ang Great Tomb at ang simbahan, na hinding-hindi kami tot-ontong sa teritoryo ng mga tao. Dahil dito, nilamon ng pagkadismaya si Goblin King. Alam niyang totoo ang sinabi ng halimaw, pero hindi pa rin niya matanggap ang kahihiyang dinanas niya sa kamay ng mga tao. Ngunit bigla, may hindi inaasahang nangyari. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, muling nagsalita ang Toro. Hindi kita matutulungan para sa paghihiganti, pero pwede pa rin akong mangaso. Umalangaw-ngaw ang kanyang halakhak sa buong kagubatan. Pagkatapos, yumuko siya palapit kay Goblin King at nagsalita na may halong pananibik. Tipunin mo ang iyong hukbo. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong tumikim ng sariwang karne. Ilang araw ang lumipas, si Lin Tian ay nasa loob pa rin ng kuweba sa likod ng talon, maingat na tinitingnan ang kanyang level information. Level 70 na siya, may 2,000 HP, 550 strength, at 710 defense. Napakarami niyang skills na hindi na kayang isa-isahin. Ang total combat power niya ay 3,100. Matapos ang ilang araw ng matinding training, halos gamay na niya ang paggamit ng blood destruction skill. Pero kahit na tumaas na ang kanyang level, alam ni Lin Tian na hindi pa sapat ang lakas niya. Dahil ang Sword Saint ay may total combat power na 4,000, malayo pa rin ang agwat nila. Napagtanto ni Lin Tian na wala na siyang ibang choice kundi gamitin ang Goblin King at ang mga halimaw mula sa Great Tomb para lipulin ang mga hunters at ang Sword Saint. Para siyang naglalaro ng isang nightmare level na laro, kung saan ang pagkatalo ay katumbas ng kamatayan. Umaasa siyang magtatagumpay ang plano niya. Kung mawasak niya ang City of Light, makakabuo siya ng isang Goblin Army sa heroic level at makakakuha ng napakaraming EXP para umangat palalo. At kapag sapat na ang lakas niya, hindi na niya kailangang tumakas palagi. Habang malalim sa pag-iisip si Lin Tian, may boses na biglang umalangaw-ngaw sa likuran niya. Plano mo bang tumayo lang dyan at mag-isip buong araw? Lumapit ng dahan-dahan si Goblin Slayer. Sinabi nitong nakapaghanda na ang Goblin King at nasa may bungad na ng kuweba, naghihintay sa kanya. Tumango lang si Lin Tian bilang sagot, ngunit nang paalis na siya, bigla siyang hinayla pabalik. Inilapit ni Goblin Slayer ang kamay niya, marahang humawak sa braso ni Lin Tian. Dam-aikit ang buong dibdib niya sa likod nito. Taas-baba habang mahina niyang tinanong. Gusto mo ba akong sumama sa City of Light? Malamig ang sagot ni Lin Tian. Hindi na kailangan. Naniniwala siyang ang laban na ito ay para lang sa kanya at sa Sword Saint. At kung may hindi inaasahang mangyari, kaya pa rin niyang tumakas mag-isa. Ang presensya ni Goblin Slayer ay magiging pabigat lang. Hindi na nagulat si Goblin Slayer sa pagtanggi niya. Sa halip, sinabi niya na inutusan na niya ang Goblin King na sumunod sa lahat ng utos ni Lin Tian. Sana lang hindi mo ako biguin. Dahil kapag nabigo ka, ako mismo ang magpaparusa sa iyo, dagdag niya, sabay ng ngiting may ibig ipahiwatig. Alam ni Lin Tian kung ano ang ibig sabihin ni Goblin Slayer, at sigurado akong alam mo rin. Maingat niyang itinulak palayo si Goblin Slayer at malamig na winika. Kalimutan mo na yan. Hindi pa malinaw kung sino talaga ang magpaparusa sa kanino. Pagkasabi nito, lumabas na siya mula sa likod ng talon. Tahimik siyang pinanood ni Goblin Slayer habang papalayo. May gutom ng ngiti sa kanyang mga labi. Para bang sabik siyang malasahan ang katawan ni Lin Tian. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.